Mga kaibigan, magandang araw. Ako si #Wakwidlan at ngayon, pag-usapan natin ang isang mainit na issue na nagpapakulo sa politika ng Pasig City. Si Attorney Christian Ian Sia, abogado, CPA at kandidato para sa Lone District ng Pasig ay nasa gitna ng kontrobersiya. Dalawang show cause orders mula sa COMELEC at ngayon isang petisyon para sa kanyang diskwalifikasyon. Ano ang nangyari? Bakit siya nasa hot seat? At ano ang ibig sabihin nito para sa 2025 elections? Kaya't maghanda dahil ngayon, sisirain natin ang bawat detalye para detective sa crime scene. Tara, simulan na natin! Pero bago ang lahat, i-click mo muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell. Huwag kang magpapahuli sa mga ganitong balita, ha? Game tayo! Una, alamin natin ang ugat ng kontrobersiya. Si Attorney Christian Sia, isang respetadong abogado mula sa Moss Belt Law Offices, ay naglunsad ng kanyang kampanya para sa Kongreso ng Pasig City. Pero noong April 3, 2025, sa isang campaign sortie, nagbigay siya ng isang biro na nagpa-viral for all the wrong reasons. Ano ang sinabi niya? Ito ang ambag ko sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa at nalulungkot, pwedeng sumiping sa akin. Ouch! Ang resulta, galit na galit ang publiko, lalo na mga single mothers at women's groups tulad ng Gabriela. Pero teka, hindi doon natapos. Ilang araw lang pagkatapos sa isa pang event, binigyan siya ng unsolicited commentary ang timbang ng kanyang female staff member. Double ouch! Ang COMELEC Task Force Safe o Safeguarding Against Fear and Exclusion ay hindi nagpaligoy-ligoy. Agad sila naglabas ng dalawang show cause orders laban kay Sia. At noong April 16, 2025, formal na nilang inihain ng petisyon para sa kanyang diskwalifikasyon. Pero bakit ganito kalaki ang reaksyon? Ano ang nilabag ni Sia at bakit mahalaga itong pag-usapan? Ang sagot, COMELEC Resolution number 1116, Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Sa ilalim nito, bawal ang anumang uri ng diskriminasyon, kasama na ang gender-based harassment at bullying. Ang sinabi ni Sia ay tinuring na paglabag dito at hindi lang yan, maaari rin itong maging election offense na may parusang kulong, perpetual disqualification mula sa public office at pagkakait ng karapatang bumoto. Grabe, di ba? Kaya naman mga kaibigan, ang tanong, was it just a bad joke o isang seryosong paglabag sa batas? Ngayon, kilalanin natin si Attorney Christian Ian Sia. Sino ba siya? Isang abogado at CPA. Si Sia ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University at accountancy sa De La Salle University. Siya ang founding partner ng Mosbel Law Offices kung saan siya ang nangunguna sa tax, tariff, and trade practice groups. Sa madaling salita, hindi siya basta-basta. Siya tipo na kinakausap ng malaking kumpanya para sa tax dispute sa BIR. Dalawang beses na rin siya naging konsehal ng Pasig, kaya may karanasan na siya sa politika. Pero bakit? Sa kabila ng kanyang credentials, napunta siya sa ganitong kontrobersiya. Sa kanyang depensa, sinabi ni Sia na ang kanyang biro ay para lamang makuha ang atensyon ng mga naiinip sa rally. Sa kanyang sagot sa unang show cause order, iginiit niya na ang kanyang sinabi ay proyekto ng freedom of speech at hindi umano diskriminasyon. Pero teka mga kaibigan, pwede bang idahilan ng freedom of speech kapag ang sinabi mo ay nakakasakit at labag sa batas? Pagkatapos ng backlash, humingi siya ng paumanhin. Sabi niya, pasensya na po, gusto ko lang magpapansin. Pero ang tanong, sapat ba ang sorry? At bakit hindi humingi na siya ng paumanhin? Nagpatuloy ang COMELEC sa kanilang aksyon. Halika, pag-usapan natin ang papel ng Task Force SAFE. Kung may superhero team ang COMELEC, ito ang Task Force SAFE. Safe, accountable, fair, and equal elections. Ang misyon nila, siguraduhin ang kampanya ay hindi maging lugar ng diskriminasyon, pananakot o pangapi. Sa ilalim ng pamumuno ni Director Sonia Bea Lozada, ang task force na ito ay binubuo ng humigit kumulang 10 empleyado ng COMELEC na nagtatrabaho araw-araw para bantayan ang mga kandidato. Ang maganda rito, hindi kailangan maghintay ng formal na reklamo ang task force SAFE, kaya nila mag-aksyon ng moto proprio.
Sa madaling salita, sa sarili nilang pagkukusa. Sa kaso ni Sia, sila mismo ang nag-imbestiga sa kanyang mga pahayag. Batay sa mga video na kumakalat sa social media at mga ulat mula sa media tulad ng GMA7 at Rappler, at hindi lang diskwalifikasyon ang hiniling nila. Kung sakaling manalo si Sia sa eleksyon, gusto rin nilang ipatigil ang kanyang proklamasyon hanggat hindi nare-resolba ang kaso. Seryoso, di ba? Ayon kay Comelec, Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ang mga ganitong pahayag ay hindi lang biro. Nakakasakit ito ng damdamin ng maraming kababaihan at kalalakihan, at higit sa lahat, nagpapakita ito ng mas malalim na issue sa kultura ng kumpanya sa Pilipinas. Pero teka ha, may ibang kandidato ang naharap sa ganitong issue. Oo, at marami pa. Hindi si Atty. Sia ang unang kandidato na napagalitan ng COMELEC Task Force SAFE. Halimbawa, si Misamis Oriental Governor Peter Unabia at Batangas Vice Mayor Jay Ilagan ay nakatanggap din ng show cause orders dahil sa kanilang mga sexist remarks. At kamay-kailan lang si Pasay City Councilor Edita Manguera ay kinastigo dahil sa racist remark laban sa mga Indian students. Ano ba, mga kandidato, bakit ganyan kayo magsalita? Ang mas malaking tanong, bakit ngayon lang naging mahigpit ang COMELEC sa ganitong mga issue? Ang sagot ay simple. Ang 2025 elections, ang unang pagkakataon na ipinapatupad ang COMELEC Resolution number 11116. Ito ang unang beses na malinaw na itinakda ang diskriminasyon bilang election offense. At sa tulong ng Task Force SAFE, hindi na makakalusot ang mga kandidatong akala nila ay kaya nilang magmalaki ng machismo o mapangaping biro sa kumpanya. Saludo ako, COMELEC. Ngayon, pag-usapan natin mas malalim ang implikasyon ng kaso ni Sia. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11116 at Section 261E ng Omnibus Election Code, ang mga paglabag tulad ng gender-based harassment ay maaaring mauwi sa mga sumusunod. Kulong hanggang 6 na taon ng walang probation, perpetual disqualification mula sa public office, pagkakain ng karapatang bumoto. Bukod dito, may criminal complaint na rin laban kay Sia na inihain ng Solo Parents Party List noong April 4, 2025. Kung matutunayan ang kanyang pagkakasala, maaaring hindi na siya makatakbo muli kahit kailan, at hindi lang yan. Bilang abogado, nahihintay rin siya ng posibleng disbarment case mula sa Supreme Court. Ayon sa kahilingan ng Gabriela, parang pelikula, di ba? Pero totoo ito. Sa kabilang banda, may mga nagtatanggol kay Sia na nagsasabing masyadong malupit ang parusa para sa isang biro. Sinasabi nila na ang freedom of speech ay dapat protektahan. Pero narito ang sagot ng COMELEC. Ang kalayaan ng pagsasalita ay hindi absolute, lalo na kung ito ay nakakasakit at labag sa batas. At sa totoo lang, mga kaibigan, kapag ikaw ay tumatakbo para sa public office, mas mataas ang pamantayan ng pag-uugali na inaasahan sa iyo. Kung hindi mo kaya, huwag kang tumakbo. So ano ang susunod para kay Atty. Sia? Isang petisyon para sa kanyang diskwalifikasyon ay iraraffle na sa isang COMELEC division, at kailangan niya maghain ng formal na sagot. Kung hindi matatapos ang kaso bago ang eleksyon sa Mayo 12, 2025 at manalo siya, maaaring ipatigil ang kanyang proklamasyon. At kung sakaling ma-disqualify siya at i-appeal niya ito sa Supreme Court, ang kanyang mga boto ay maaaring ituring na stray, sayang boto ng kanyang mga supporters. Pero higit pa sa kaso ni Sia, ang issue ito ay nagpapakita ng mas malaking larawan sa politika ng Pasig at ng buong bansa. Si Sia ay may kalaban ni incumbent Congressman Roman Romulo na kasama tumatakbo ni Mayor Vico Soto sa ilalim ng isang reformist platform. Ang Pasig, na kilala sa progressive governance, ay nahaharap sa tanong, ano ang uri ng leader ang gusto natin? Isang kandidatong gumagawa ng kontrobersyal na biro o isang leader na may respeto sa lahat ng sektor na lipunan? At para sa mga botante ng Pasig, narito ang hamon. Gamitin ang inyong boto para ipakita na hindi natin tatanggapin ang diskriminasyon sa ating mga leader. Kaya Pasigueños, mag-isip ng mabuti. Mga kaibigan, ang kaso ni Atty. Christian Sia ay hindi lamang tungkol sa isang kandidato o isang biro. Ito ay tungkol sa uri ng lipunan na gusto natin, kung saan ang respeto, pagkapantay-pantay at pananagutan ay hindi lamang salita, kundi pamantayan.
Ang COMELEC Task Force SAFE ay nagpapakita ng seryoso ang ating institusyon sa pagprotekta sa demokrasya at tayo bilang mga botante ay may tungkulin din na bantayan ang ating mga kandidato. Kaya sa darating na 2025 elections, maging mapanuri, maging aktibo, at higit sa lahat, maging responsable sa inyong mga boto. Huwag nating hayaan ang mga ganitong insidente ay maging normal sa ating politika. At para sa mas maraming ganitong talakayan, i-click ang subscribe button, i-share ang video na ito, at sabihin sa inyong mga kaibigan, kailangan nating maging mulat. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating kwento ng demokrasya. Hanggang sa susunod mga kaibigan, mag-ingat, mag-isip at magboto ng tama. Salamat mga kaibigan ko.